Marami po ba dito ang ikinasal ni Mayor sa kasalang bayan sa inyo? Tara, magkape't mag-usap muna tayo. Dahil ito po ang dapat tatandaan ninyo upang maging legit o valid ang nasabing kasal nito. Una, basic qualifications. Siyempre, dapat po ay 18 years old and above na kayong pareho, legally single, at dapat naninirahan po ang at least isa sa inyo sa bayan o sa syudad kung saan gaganapin ang nasabing kasalang bayan na ito. Pangalawa, documentary requirements. Kailangan nyo po mag-submit ng PSA birth certificate at PSA Senomar ninyong pareho, valid government IDs, sedula, at dapat mong dumaan sa isang marriage seminar kayo. At tandaan po ninyo na exempted lang po sa pagkuha ng marriage license kayo kung at least 5 taon na po kayong nagsasama sa iisang bubong at namumuhay ng parang mag-asawa na rin dito. Otherwise, kailangan nyo pa rin pong kumuha ng marriage license mula po sa civil registrar ng bayan o ng syudad kung saan po ikakasal kayo. At ang pangatlo, solemnizing officer and witnesses. At dito po tayo kadandasang nagkakagulo dahil tandaan po ninyo na ang mayor o ang acting mayor lang po ang personally na pwedeng magkasal sa inyo sa loob ng bayan o ng syudad na nasasakupan nito. Sa madaling salita po, bawal pong magkasal ang vice mayor at mga konsehal sa inyo unless opisyal pong itinalaga bilang acting mayor ang isa sa mga ito. At bawal pong ipasa ang kapangyarihang ito sa municipal o sa city administrator o sa kung sino mang tauhan ito. At syempre po, bawal rin po kayong ikasal ni mayor at ni acting mayor kung sa kabilang bayan o syudad na po ang magiging venue ng magiging kasalang bayang ito. At huwag niyo po kalilimutan na magsama ng at least 2 testigo na nasa tamang gulang na. Ano po? Ayan, sana po ay makatulong ito sa mga nag-iisip na sa inyo na sumali na sa kasalang bayan at pabendisyonan na ang relasyon ninyo. Para sa susunod po na may lumapit sa inyo na kaya raw nilang ayusin at bigyan ng instant marriage kayo, alam niyo na po ang gagawin ninyo at hindi na kayo maluloko. Ginian.